Good day, JRM family worldwide. Welcome to our family altar. We are still in the series of our identity in Christ. And for this evening, allow me to discuss to us our image in Christ, that we are created on God's own image. Our key text is coming from the book of Genesis, chapter 1, verse 27. It says here, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them." Verse 28, "God blesses them and said to them, 'Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over living creature that moves on the ground.'" Father, we thank you for your word today that we are about to listen, that we are about to study. I pray that you continue to give us a revelation that is coming from you and set us, O God, on our real identity. Awaken us, O God, as we study it. And Lord, I pray, Holy Spirit, I pray that you continue to talk to us in a very personal way. Anoint your word, anoint your servant, anoint this time, anoint everything in this place, and we remove all the distractions in our life, O God, especially in this time. We honor you in Jesus' mighty name. Amen and amen. The background of this text is, this is part of the Bible wherein we are in the pinnacle of the creation. Our God is done creating the light, the trees, the animal, and the natures. This is the climactic part and final part of the creation. On the sixth day, God created men and women in His own image. Praise be to God, because only us, humankind, are created in His own image. We are very blessed to have this wonderful privilege. The other call it in Latin as imago Dei, meaning we are created by the image of God. But what does it mean to be created in God's own image? Point number one, we are created in God's own image means God calls us into a relationship with Him. Being created on God's image is not only focusing on the physical attribute of Christ, being our physical attribute too. God created men and women on His own image because God calls us to fulfill a bigger purpose, and that purpose is to have a close, right, and fruitful relationship with Him. Hindi po tayo iwinangis ng Panginoon sa Kanya pong mga ibang mga nilikha. Hindi niya po tayo winangis sa mga hayop. Hindi niya tayo winangis sa mga bundok. Tayo po ay winangis ng Panginoon sa Kanya pong sarili. And knowing this, give us so much confidence and so much love in Him. God didn't set Himself apart from us. Rather, makikita po natin dito na inaabot po tayo ng Panginoon para magkaroon po ng malapit na relasyon sa Kanya. Kung ano ang wika na sinasabi at namumutawi sa Panginoon, yun din po yung wika na namumutawi sa atin. Let us grab this opportunity of having an intimate relationship with Him. On ourselves, it is not possible. But with God, with God's grace, it will become possible.
God is superior, and yet He makes us to be like Him. How is our relationship with our Father? Is it close? Are we still intimate to our Creator? Napapagod ka na ba sa iyong relasyon sa Kanya? If your answer is yes, then pursue this wonderful relationship of us with our Creator. I think that is pretty normal in the life of a Christian. But doubt your doubts and focus a right and fruitful relationship with Him. Ilapit natin muli ang ating pong mga sarili sa Panginoon at patuloy po nating pag-initin ang relasyon po natin sa Kanya. This is one of our calling to Him. Being in an image of God doesn't only focus on being intelligent and being creative alone. For most of the creations of the Lord are also intelligent and creative. Kagaya po ng mga unggoy, they are intelligent and creative. Yet they are not the same as people, because people are created in God's own image. Knowing what is right and knowing what is wrong doesn't guarantee us that we are like Christ. Being in the Imago Dei, meaning igniting our relationship with Him, for God made a way to have a great and fruitful relationship with us. Imago Dei, or we are created in God's own image, means, point number 2, God calls us to be His representative of God's creation in His name. We are blessed and we are commissioned by God to be His representative or ambassador. Ang isa pong trabaho ng isang ambassador ay i-represent ang kanya pong bansa, kung saang bansa po siya ipinadala. Kung ano po ang pinapaniwalaan ng kanyang bansa, yun po ang kanyang ini-implement doon sa bansa na kung saan siya po ay tinawag. Ganon din naman po tayo bilang mga Kristiyano. Tayo po ay mga representative ng Panginoon dito sa lupa. At kung ano ang pinapaniwalaan ng ating Panginoon, yun din dapat ang ating paniwalaan at ipamuhay, nang sa ganon, magampanan po natin ang katawagang meron po tayo. You are God's ambassador. You are chosen, and you are a selected ambassador of God to represent Him here on earth, here on your workplace, here in your family, in your school, in your relatives. So it's high time for us to represent well Christ in our marketplaces. As we represent Him, like what I made mention earlier, let's represent Him well. Pag-igihan po natin i-represent ang ating Panginoon. One of my favorite spiel of our bishop is, to Jesus all our best. Let us apply this in our lives. Let us apply this in our ministry. Let us apply this to our calling. Let us ensure that in everything we do, while there is an opportunity, we give our best foot forward. This will sound cliche, pero we really needs to apply these. Mga magulang ko at mga kapatid, marami pa tayong kayang itodo sa ating Panginoon. Kaya mo pang ibigay ang pinakamainam na meron ka sa ating Panginoon. Itodo na natin ito. As we represent Christ, don't forget to bring back the honor to Him. Ibalik po natin ang papuri sa Panginoon. Makikita po ito ng maraming mga tao that you are excelling, and yet
Let us be a bouncer of God's glory. What does it mean? Kapag may nasabi silang maganda sa iyong mga ginawa, ibalik mo lamang ito sa Panginoon sa pamamagitan ng ikaw ay magiging bouncer. Paano ba ito? It should be, kapag sinabi nilang napakagaling mo naman sa ganitong klase ng aspeto, ay acknowledge it. Maraming salamat. But to God be the glory. Tayo po ay nagiging bounce back or bouncer ng glory po ng Panginoon. Kapag may sinabing mabuti, to God be the glory. Sa Diyos ang papuri. Hindi lamang po natin ito sinasabi for the sake of a spiel or para maganda po yung ating ending. Sinasabi po natin ito because we really tend to give back the honor to our Creator. Lastly, creating on God's own image means God blesses us to be the steward and caretakers of all His creation. Praise God. We have the authority over God's creation. One thing that I am very amazed with God is how He has given us an authority over all His creation. Ganoon kalaki ang ipinapamana sa atin ng ating Panginoon at kailangan naman po natin na ito ay pangunahan at pangalagaang maigi. Hindi po tayo ang may-ari nito, tayo po ay mga katiwala ng ating pong Panginoon. What God's want to His creation, let us learn to multiply them and properly manage them. Because whatever we fail to manage, we will lose it. Kagaya po ni Jabez, alam po ni Jabez yung kahalagahan po ng blessing ng Panginoon. Kahit nakuha niya yung blessing ng kanyang ama, hindi pa rin po siya tumigil na hingiin yung blessing ng Panginoon. Sabi niya ganyan, Panginoon, hindi po ako aalis sa lugar na ito. I will not stop unless you bless me. No? I will not stop unless you bless me. At ngayon po, blines na po tayo ng Panginoon to rule His creation, for we are the stewards of God's creation. Never forget your real identity in Christ. You are the manager of God's creation. So manage it well. You are sovereign because you are created by the sovereign God. You are the prince. You are the princess of the Lord. You are prince and princess of our King. Huwag kang maniniwala sa sinasabi ng social media na ikaw ay talunan, ikaw ay malayo pa sa iyong pangarap, habang ikaw ay lumalaban, sinasabi ng Panginoon sa iyo, ay guaranteed yung success po natin dahil kasama po natin siya. But we have to really define what is the true measure of success na kailangan po natin sa buhay nito. And one of which, our priority, is to have an intimate relationship with Him, with the Lord. This is one of our calling. At kapag kasama po natin ang Panginoon, then there will be a success in our lives. Magkakaroon po ng tagumpay ang ating pong buhay kapag kasama natin ang Panginoon sa lahat ng ating pong laban. Tayo po ay mga pinagpala na ng ating Panginoon. So remain blessed, remain victorious, hallelujah, and stay alive with Christ. You are valued and cared by the Lord, and you are His beloved. We are God's beloved. In conclusion, ayaw po natin maging kagaya ng isang agila, no, na bumagsak sa pulo ng mga manok. No? Siya po ay lumaki kasama ng mga manok. At sabi ng may-ari, itong agilang ito is no longer itong agilang ito is no longer an eagle. Pero siya na ngayon ay isang manok dahil nabuhay po siya nakasama ang mga manok. Dumating ang isang veterinaryo, sabi niya ganyan, hindi, sabi niya ganyan, ang eagle na yan ay isang agila, hindi yan chicken. Sabi niya ganyan, tignan mo man, the way he act right now, para na lamang siyang manok. Sabi niya ganyan, ihagis mo siya at tignan mo kung
siya ay lilipad para makita mo na siya ay agila. Ganun nga ang ginawa po ng may-ari, nang hihagis niya po ito, hallelujah, ito po'y bumagsak lamang sa lupa. Pero paniwalang-paniwala ang veterinaryo na itong nakikita niya ay agila. Umalis po siya ng malungkot ng pangalawang araw. Ganun pa rin po ang kanyang sinabi. Siya ay agila. Sabi ganyan niyang may-ari, hindi. Siya ay manok na. Pero dahil sinabi mo, sabi niya ganyan, ihahagis ko siya uli. Pinagis niya po itong muli sa pangalawang pagkakataon. Subalit, ganun pa rin po ang nangyari. Siya po'y bumagsak sa lupa. At sa pangatlong pagkakataon, noon pong ihagis niya muli, no, bumalik po ang veterinaryo at pinahagis niya po ito muli. Bago niya ito ihagis, siya po ay lumalakad na parang manok, siya po ay tumutuka na parang manok. At nung ihagis niya muli, sabi niya sa huling pagkakataon, ihahagis kita. Ikaw agila, kung agila ka, ikaw ay lumipad. Nung ihagis niya po ito muli, hallelujah, ang agila po, little by little, ay ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at dali-dali po itong ikinampay. The moral of that story is this: we are a child of God. We are men and women that is created on God's own image. Huwag tayo maniniwala na tayo ay mga talunan. Huwag tayong maniniwala na tayo ay mga walang silbi sa mundong ito. Tayo po ang asin ng sanlibutan ito. So let us spread our wings, ibuka po natin ang ating pong mga pakpak, and let us enjoy kung ano po yung ating pong katawagan. Maraming salamat po, JRM family. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pong mga pamilya, at sama-sama po natin itong ipanalangin. Panginoon, maraming salamat sa totoong identity po namin na kami po ay created, hindi sa image ng mundong ito, kundi kami po ay created sa inyo pong wangis. Lord, salamat po sa katotohanan ito. The devil sometimes is distorting it, destroying it. But thank you once again for reminding us again and again our true identity in you and with you. Bless us, O God, as we apply this. Allow us, Panginoon, na matanggap po ito ng aming pong mga spirito muli at pagningning niyo po ito. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang aming pamilya na nasa labas at loob ng bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong mga nagtatrabahong kapamilya, ang aming pong mga nanay, tatay, at ang aming pong mga anak na pumapasok sa eskwelahan. We pray, O God, na patuloy namin magampanan ang aming pong calling with you. And that is to have a right and fruitful relationship with you. We thank you because we are your ambassador. And we thank you, Father God, because you blesses us. We honor you in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you po at mabuhay po tayong lahat.